Ninang Evelyn Florentino, ang natira na lang sa aking mga original na teacher sa accelerated class, mga guro, mga magulang at mga mag-aaral, good morning! 17 years ago, nakaupo rin ako kung saan kayo nakaupo ngayon. Pero noong 1999, wala pang bubungan. 17 years ago, naghihintay din ako na tawagin ang pangalan ko para umakyat dito sa stage. 17 years ago, pinagtalumpati din ako dahil ako ang valedictorian. At pakiramdam ko, sa dinami-dami ng mga contest na sinalihan ko noon, sa moment na yon na mag-i-speech ako, mas pinakakinabahan. Pero hindi ko alam kung bakit ako mas kabado at pinagpapawisan ngayon. Marahil dahil ramdam ko ang pressure at responsibilidad na mag-iwan sa inyo ng mensahe. Isang pananaw na naway baunin nyo at maging gabay nyo sa mga susunod na taon, sa mga next level ng inyong pag-aaral, sa mga darating na malalaking hamon ng buhay. Dagdag pressure siguro sa akin na makapagbahagi ng inspirasyon sa mga kabataang nandirito ngayon. Ang mga pinakamagagaling na mag-aaral ng Santa Ana Elementary School, mga kabataang natatangi ang husay at galing na gagawaran ng pagkilala at parangal, na gaya nga ng sinambit lang ni Dr. Jose Rizal, kayo na mga kabataan ng pag-asa ng bayan. Subalit, tatanungin ko kayo ngayon, tama pa ba si Rizal? Tama pa ba si Rizal o nabigo na siya sa paniniwalang ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Lahat ba ng mga kabataan ay magiging tagapagdala ng kaunlaran sa bansang Pilipinas? Kung ako ang inyong tatanungin, ang sagot ko ay hindi. Mabigat mang pakinggan, pero hindi lahat ng kabataan ay magiging pag-asa ng bayan. Tagapagdala ba ng kaunlaran yung mga kabataang nalululong sa droga o pinagbabawal na gamot? Pag-asa ba ng bayan yung mga kabataang nagsusugal, natututong magbisyo o sumasama sa masamang barkada? Mga kabataang nagnanakaw o nananakit ng kapwa? Minsan nga nakakalungkot panoorin sa TV na pabata ng pabata ang nakagagawa ng mga krimen ngayon. Tingin nyo, masisiyahan pa ba si Rizal sa mga kabataang walang respeto, pasaway at napastangan sa mga magulang, na wala namang ibang hangad kundi ang ating magandang kinabukasan? Ang mga ganoong kabataan ay hindi magdadala ng kaunlaran sa ating bayan. Kung ang teacher ko noon sa accelerated class na si Mrs. Zarate ang tatanungin, lagi niyang sinasabi sa amin, nakapaskil pa nga ng malaki noon sa classroom namin, ang mabuting kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi lang basta matalino, dapat mabuti. Hindi lang basta magaling, dapat mabuti. Hindi lang basta mahusay, dapat mabuti. Mabuting kabataan ba kayo? Mabuting kabataan ba kayo? Paano ba maging mabuting kabataan? Let me share to you 3 ways, 3 paraan kung paano maging mabuting kabataan. Una, ang mabuting kabataan ay nagpapahalaga sa edukasyon. Gaano man kahirap ito abutin, gaano man kalaki ang dapat puhunanin, sikapin na ito ay ating makamtin. Maswerte kayo at hindi nyo kailangang tumawid ng bundok o lumusong sa mga ilog o maglakad ng ilang oras gaya sa probinsya para lang makapasok sa eskwela. Meron yung commercial ng isang gatas napanood nyo ba yun? Ang tatay namin, ang tibay namin, tumatawid pa sa lubid para lang makapasok sa school. Maswerte kayo na wala tayo sa mga lugar na may digmaan tulad ng ilang bayan sa Mindanao. Maswerte kayo at maayos ang mga classroom nyo, sapagkat nung bumisita ako ng isang buwan sa Tacloban, nakita ko na marami pa rin paaralan ang wasak na wasak dahil sa bagyong Yolanda, at ang mga estudyante doon ay nagsisiksikan sa masisikip na silid. Hindi excuse ang kahirapan. Napakarami na nating narinig na storya ng mga mahirap, subalit nagsikap at nakapagtapos ng pag-aaral.
Libre mag-aral sa mga public school kagaya ng Santa Ana Elementary School. Kung may puhunan man tayo, puhunan yon para sa kinabukasan. Puhunan yon na ipupundar natin sa loob ng ilang taon. O pag K-12, ilang taon yun? K-12, 13 years. Sabihin na natin plus 4 years in college. Ilan total nun? Wala. Nasa na ang inyong math skills? 17 years. Sabi ng iba, may mga magulang nagkokomento, nako, kahirap lang yung K-12 na yan. Dagdag gastos lang yung K-12 na yan. Manghuhula na tayo ng 13 years or 17 years para sa edukasyon ng ating mga anak. O bawas na ng 1 year dun sa mga accelerated. Maghirap na tayo ng 17 years sa pag-aaral kesa naman maghirap tayo for the next 40 or 50 years ng buhay natin. I strongly believe that the K-12 program will make our Philippine education system more globally competitive. Ikalawa, ang mabuting kabataan ay mapagmahal sa bayan. Iniisip ng mabuting kabataan kung paano magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Hindi lang yun, kundi maging kung ano ang maiaambag niya sa lipunan. Tinatanaw niya, hindi kung gaano kalaki ang susweldohin niya pag nakagraduate at nagtatrabaho na siya, kundi kung paano siya makakatulong na maka-impluwensya na gumawa ng mabuti sa kapwa niya Pilipino. Bilang isang marketing trainer sa industriya ng real estate, para akong si Ma'am Florentino, isang teacher, isang guro, hindi nga lang sa academe, kundi sa corporate world. Nagtuturo ako sa mga property consultants, sales managers, at real estate brokers. Hindi lang kung paano magbenta ng condominium o house and lot, kundi kung paano tutulungan at gagabayan ang aming mga kliyente sa pagkakaroon ng pinapangarap nilang tahanan at pamayanan. Pinapaintindi ko sa aking mga estudyante na ang kanilang trabaho ay hindi basta-basta trabaho lang, kundi isang responsibilidad at oportunidad na dapat pahalagahan. Maraming oportunidad sa ibang bansa para sa akin. Malaking sweldo ang nag-aabang sa ating mga guro kung sila ay magtuturo sa abroad. Pero pinili namin manatili dito sa bansa at hindi ang ibang bansa. Bagaman lilinawin ko lang hindi ko minamasama ang magigiting nating mga OFW. Anak ako ng isang OFW. Ang tatay ko ay isang seaman. Alam ko ang hirap sa damdamin na mawalay ang ama o ina sa kanyang mga anak para lang maghanap buhay sa malayong lupain. At napakalaki ng ambag ng OFW sa ekonomiya ng Pilipinas. Saludo ako sa kanilang lahat. Pero sana, paglaki nyo, hanggat maaari, huwag sana nating iwan ang Pilipinas. Hanggat maaari, huwag tayong mga ibang bansa. Huwag nating tularan din yung baluktot na isip ng ibang Pilipino na magpalit ng citizenship at mag-renounce ng kanilang pagka-Pilipino para lang sa mga material na benepisyo sa bansa kung saan sila mag-migrate habang pinapanood na nalulugmok ang Pilipinas sa lalong kahirapan. Mas masarap pumunta sa ibang bansa para mamasyal at hindi magpaalipin sa ibang lahi. Napatunayan at naranasan ko na yan. Hindi sa nagmamayabang subalit nakailang ulit na akong nakapamasyal at pabalik-balik sa Hong Kong at Singapore. Nakasakay na ako sa mga elepante ng Bangkok, Thailand. Nag-enjoy na ako sa mga beach ng Bali, Indonesia at Phuket. Nagliwaliw ako sa mga templo ng Cambodia at syudad ng Kuala Lumpur. Kumain ng masasarap na putay sa Seoul, South Korea at Shanghai, China. Masayang matuklasan ang makukulay na kultura ng ibang mga bansa at lalong lumalawak ang pananaw ko sa buhay. At sa bawat pagbalik ko dito sa Pilipinas, mas lalong lumalalim ang pagmamahal ko sa bayan. Nagiging inspired ako mag-isip ng mga makabagong paraan kung paano makapagdadala ng kaunlaran sa Pilipinas, even in my own little way. Yang pagmamahal na yan, ang isang bagay na natutunan ko sa aking boss na si Andrew Tan. Kilala niyo ba siya? Isa siya doon sa 11 Filipino lang na nakasama sa Forbes list ng pinakamayayamang billionaires sa buong mundo.
na bukod sa real estate companies niya na Empire East, kung saan ako nagtatrabaho, Mega World at Suntrust, sa kanya rin ang 50% ng McDonald's sa Pilipinas at ang Emperador at the bar. Pero huwag kayong minum na. Dinadala niya ang iba't ibang world-class lifestyle concepts sa aming mga real estate projects kagaya ng Eastwood City, McKinley Hill at Resorts World Manila. Bagamat isa siyang Chinese, pusong Pinoy yung boss ko. Dito na lumaki at nag-aral sa Pilipinas. Naniwala siya na kayang-kayang linangin ang ganda ng Pilipinas at ang galing ng mga Pilipino. Kaya anuman ang pangarap nyo, paglaki nyo, anuman ang ambisyon nyo sa buhay, maging doktor, maging isang engineer, architect, performing artist, hotelier, chef, police, politiko, o isang teacher, alalahanin nyo kung paano tayo makakaambag sa ikauunlad ng lipunan. Maliit man o malaki, let's play our role in nation building.